Wala naman ako interes sa bahay niyo, Chang eh. Ang lupang kinatatayuan nito mismo. Gusto namin ni Andres na gawa ng mga kulungan ng baboy rito. At malayo kasi ito sa mga kapitbahay. Saka may malapit na ilog dito. Kaya hindi kami mahihirapan kapag ginawang baboyan to. Dalawa lang na magkapatid sina Luciano at Virgel. Pinag-iba lang sila ng estado sa buhay nang tumanda na sila. Ngunit hindi nagbago ang pakikitungo nila sa isa't isa. Pareho silang nandyan lagi sa bawat isa kahit nagsipag-asawa na sila. Si Luciano ay kilalang may kaya sa kanilang lugar. Umangat ang buhay nito dahil na rin sa tulong ng kanyang asawa na napakamadiskarte at masipag din sa buhay na pumanaw naman ng isilang ang anak nilang si Manuela. Sina Luciano naman at ang asawa na si Helena ay hindi na nabiyayaan pa ng anak. Kaya't ang buong buhay nila ay inilaan na lang nila sa pagtatrabaho. Sila ay binigyan ng pribilehiyo ni Virgel na magtrabaho sa lupain nito at mag-asikaso sa bigasan at kuprahan niya. Mas may tiwala kasi si Virgel sa kapatid kesa sa anak nito na si Manuela na walang ibang ginawa kundi ang gumala at magwaldas lang ng pera. Isang umaga, habang nasa bukid si Luciano, abala naman si Helena sa bigasan kung saan nagbibilang at hinahandang ipasasahod sa mga trabahador ng araw na yun. Biglang dumating si Manuela kasama ang mga kaibigan nito. Lumapit ito at ngumiti ng nakakaloko habang papalapit sa tindahan. Chang, magandang umaga. May kita na po ba? Aalis kasi kami ng mga kaibigan ko ngayon at kailangan ko ng pera. Nako, Manuela, wala pa at maaga pa kasi. Ang perang nandito ay pasahod ng tatay mo sa mga trabahador ngayong araw. Akin na yan. Meron naman pala tapos sasabihin nyo wala. Pasahod kasi ito sa mga trabahador at magagalit ang tatay mo kapag kinuha mo to. Kaya nang gawa ng tatay ng paraan yan. Akin na at aalis na kami ng mga barkada ko. Nagmamadali kami. Nakipagtalo at agawan pa si Helena sa anak ng bayaw niya, ngunit wala itong nagawa ng sapilitang kunin ni Manuela. Buong araw na hindi mapalagay si Helena. Hindi niya alam kung paano ipaliliwanag sa mga tao na wala silang sasahurin ng araw na yun. Gayon din kung paano niya sasabihin kay Virgel ang ginawa ng anak niya. Alam niya kasing masesermo na naman ni Virgel ang anak. Ayaw na kasi sana ni Helena na pagalitan na naman ni Virgel si Manuela dahil mas lalong lalayo ang loob nito sa tatay niya. Ngunit nakaabot kay Virgel na hindi nakatanggap ng sahod ang mga tao ng araw na yon, kaya't ipinatawag niya si Helena sa bahay niya para tanungin ang tungkol dito. At doon na nga sinabi ni Helena ang totoo na sa pilitang kinuha ng anak niyang si Manuela ang pasahod para sa mga tao. Habang nag-uusap naman sina Virgel at Helena, dumating naman si Manuela na nakainom. Nandyan pala kayo, tay, tiya. Akyat muna ako at napasobra kami ng mga kaibigan ko kanina eh. Talagang sumusobra ka na. Tinuha mo ang sahod ng mga trabahador natin para lang ipang-inom? Nasisiraan ka na ba talaga ng bait bata ka? Napakaliit na halaga lang nun, tay. Kinagagalit niyo agad. Kung para sa'yo, maliit na halaga lang yun, Manuela. Para sa kanila, malaki yun. Dahil masaya sila at kontento dahil alam nilang pinaghirapan nila ang perang yun. Puro kay sermon. Dami niyo sinasabi. Di bigyan niyo sila ng sahod bukas. Dami niyo naman pera, di ba? Mas mabuti pa kay sa ibang tao kaysa sa akin na anak mo. Dahil pinaghihirapan nila ang pera na yun. Hindi kagaya mo na kumukuha lang ng pinaghihirapan ng iba. Alam mo kung anong tawag sa'yo? Pabigat at batugan. Nakakahiya. Anak pa naman kita. Kuya, tama na yan. Ang puso mo. Hindi, Helena. Sumusobra na ang batang to eh. Hoy, Manuela! Bumalik ka rito, huwag mo akong talikuran! Umakyat na sa kanyang kwarto si Manuela at hindi na pinakinggan ng ama. Pinakalma naman muna ni Helena si Virgel bago ito umuwi ng kanilang bahay. Habang naglalakad pa uwi si Helena, naisip niya ang kalagayan ni Virgel na may anak nga siya, ngunit wala namang pagpapahalaga sa kanya at sa mga ginagawa niya.
Habang nasa malalim siyang pag-iisip, hindi niya namalayang nakasalubong na pala niya ang asawang si Luciano na sumundo pa sa kanya dahil gabi na at wala pa siya sa bahay. Kahit ba pagod na rin ito galing sa trabaho sa bukid. Nagtataka naman si Luciano kung bakit parang malungkot ang asawa na kahit tinatawag niya ay parang wala itong naririnig. Kaya't nilapitan na lang niya ito. Nagulat naman si Helena nang tapikin na siya ng asawa. Tinanong siya nito kung bakit tila wala ito sa wisyo dahil kanina pa niya ito tinatawag ngunit hindi naririnig. Malungkot lamang na tiningnan ni Helena ang asawa at doon na nga niya ikinwento rito ang nangyari sa bahay ng Kuya Vergel niya at ang ginawa ni Manuela. Hindi talaga lahat ng bagay nakukuha ng tao, no, Luciano? Naaawa ako para kay kuya. Nasa kanya nga ang lahat ng yaman, pero malungkot naman siya. Wala na ngang asawa tapos ang anak, napakapasaway pa. Naisip ko nga rin yan eh. Lalo na kapag nawala si kuya at si Manuela nang humawak ng lahat. Kapag hindi siya nagbago, posibleng mawala lahat ng pinaghirapan ng tatay niya. Ipagdasal na lang natin na gabayan ni kuya at linawan ng Diyos ang puso at isip ni Manuela. O siya, tama na yan. Umuwi na tayo para makakain na. May nag-birthday kasi kaming kasama kanina at nagdala ng pagkain ng asawa. Ito at dinala na kita at di na ako kumain doon para sabay na tayong kumain sa bahay. Mabuti naman para hindi na ako magluto at maaga rin tayong makapagpahinga. Simple lang naman ang buhay para sa mag-asawa. Dahil wala naman silang anak, sapat na sa kanila ang makarao sa araw-araw lalo na't may edad na rin sila pareho. At dahil ang kuya ni Luciano na si Vergel ang nagbibigay sa kanila ng hanap buhay, ganun din ang sapat na makakain sa araw-araw. Talagang pinagbubutihan nila ang mga pinapagawa ni Vergel sa kanila. Kinabukasan, gaya ng nakasanayan, maaga silang gumising para maagang makapasok sa trabaho. Tuwing Sabado at Linggo lang talaga ang bakante nila at yun din ang araw na nagtutulungan silang mag-asawa na mag-ayos at maglinis ng kanilang bahay. Naniniguro rin kasi ang dalawa sa pag-iimbak ng pagkain lalo na ang bigas para kung sakaling magkasakit sila ay may makakain pa rin silang mag-asawa kapag hindi sila makapagtrabaho. Dumiretso ng kubrahan si Luciano at sa bigasan naman si Helena. Maaliwalas at maayos ang araw na yun. Saktong pagdating naman ni Helena sa bigasan, dumating din si Vergel para ibigay ang pasahod sa mga trabahador na hindi natuloy nung nakaraan dahil kinuha ng anak niyang si Manuela ang pera. Bagay na ikinatuwa ni Helena at ng mga trabahador. Tuwang-tuwa ang mga tao, kuya, at naibigay na ang pasahod sa kanila. Sariling pera ko na nga ang ginamit ko rito para lang makabawi sa ginawa ng anak ko. Pasensya ka na rin sa inasal ng anak ko, Helena, ha? Hindi naman ako nagkulang sa batang yun eh. Siguro dahil mula nung mawala ang nanay niya, sa trabaho na halos nalaan ng oras ko kaya siya nagkaganon. Huwag mong sisihin ang sarili mo, kuya. Hindi ka naman nagkulang eh. Hindi lang talaga makita ni Manuela ang mga ginagawa mo para sa kanya at kung anong meron siya na wala sa iba. Sana nga, Helena. Teka, may tubig ba riyan? Bigyan mo nga ako at nauuhaw ako. Parang nahihirapan din ako huminga eh. Napapansin kong parang namamayat ka na nga, kuya. Nananamlay ka rin, tsaka yung sugat mo sa paa. Ang tagal na niya na, hindi pa rin gumagaling. Masyado kasing maraming ginagawa kaya hindi ko na mapagtuunan ng pansin kahit na ang magpatingin sa doktor. Pauupuin pa lang sana ni Helena at aabutan ng tubig si Vergel nang biglang napahawak na ito sa dibdib at nahirapang huminga. Dahilan para bumagsak sa sahig. Sa gulat naman, nabitiwan ni Helena ang hawak na tubig at humingi ng tulong sa mga trabahador nila. Agad na sinugod sa malapit na pagamutan si Vergel. Agad ding sumunod si Luciano nang malaman ang nangyari sa kuya niya. Ilang oras silang naghintay sa sasabihin ng doktor kung ano ang nangyari. At makaraan nga ang ilang oras, isang hindi magandang balita ang nalaman nila. May diabetes si Vergel
at malala na ito. Nagkaroon na siya ng maraming komplikasyon dahil hindi nito naagapan na maaga at tinitiis lang ang nararamdaman. Hindi lang din pala sugat sa may paa ang meron nito, kundi meron din sa ibang bahagi pa ng kanyang katawan. Sinabi nila ito kay Manuela, subalit sa halip na mag-alala, ay kaswal lang nitong sinabi na bahala na sina Luciano na mag-alaga sa kanyang ama. Paano mo nagagawang sabihin yan, Manuela? Anak ka niya, kaya't natural lang na ikaw ang mag-alaga sa tatay mo. Ayoko nga po. At saka hindi ko kayang humawak sa mga sugat niya. Nakakadiri. Total, siya naman na nagpapasweldo sa inyo ni Chang. Eh di kayo mag-alaga. Doon muna ako sa kaibigan ko. Uuwi lang ako rito kapag kailangan ko ng pera. Sige na, at aalis na ako. Bahala na kayo sa kanya. Saan ka pupunta? Sandali, Manuela! Manuela! Napakabastos na bata talaga. Napakawalang kwentang anak. Hayaan mo na, Luciano. Wala na tayong magagawa sa ugali ng pamangkin mong yan. Ako na lang ang mag-aalaga kay kuya. At maghahanap na lang tayo ng mapagkakatiwalaan na pwedeng magbantay sa bigasan. Kakausapin ko na muna si kuya. Alam kong mahihiya yun lalo na sa'yo. Pero ako na bahalang magpaintindi. Nang malaman ni Vergel ang kalagayan niya at ang sinabi ng anak, nanamlay siya at nanlumo ng husto. Hindi rin ito pumayag na si Helena ang mag-asikaso sa kanya at kukuha na lang siya di umano ng mag-aalaga sa kanya. Ngunit nagpumilit ang kapatid niyang si Luciano. Sa isip-isip kasi nito, mas lalala ang kalagayan ng kapatid kapag walang pamilyang nakapaligid sa kuya niya at nakakausap. Kalaunan ay nakumbinsi rin ni Luciano ang kuya niya. Mula nang makalabas si Vergel sa pagamutan, maaga nang pumupunta si Helena sa bahay nito. Mga kalahating oras na lakaran din kasi ito mula sa bahay ng mag-asawa. Hindi na nga umuwi si Manuela mula nang malaman niya na may sakit ang ama. Bagay na ikinalungkot ng husto ni Vergel. Lalo na't hindi na siya makakilos at na-stroke na nga rin siya, dala ng komplikasyon ng kanyang sakit. Subalit kahit papano, nakakapagsalita pa naman siya. Napaiyak na lang siya isang umaga habang nililinisan bago pakainin ni Helena. Nahihiya ako sa inyo ni Luciano, Helena. Hindi nyo dapat ginagawa ito. Si Manuela dapat ang nag-aasikaso sa akin pero mas inuna pa niya mga kaibigan niya kaysa sa akin. Kuya, hindi ka dapat mahiya sa akin o sa amin ni Luciano. Pamilya tayo kaya wag mo nang isipin yun. Bagay na dapat naiisip din sana ng anak ko pero walang halaga sa kanya kundi ang kung anong meron lang ako. Kaya napagpasyahan ko na habang maaga pa. Sa inyo ko iiwan ni Luciano ang bahay at ang kuprahan pati na ang bigasan. Iiwanan ko lang ng pera si Manuela. Hindi ko maaaring iwan sa kanya ang bahay pati na ang kabuhayan namin. Dahil alam kong pababayaan niya lang din. Ayoko madamay ang mga trabahador sa kapabayaan ng anak ko. Pero kuya, hindi mo naman kailangan gawin yun. Sapat na sa amin ni Luciano na may makakain at matitirhan kami. Tutal wala naman kaming anak. Wala akong tiwala sa anak ko, Helena. Pinaghirapan ko mga yung pati itong bahay. Ang dami kong alaala rito sa asawa ko. Kaya pakiusap, palagaan ninyo. Ipinalipat nga ni Vergel ang mga kabuhayan niya pati na ang bahay sa kapatid na si Luciano. At iniwanan lang ng pera ang anak na si Manuela. Makalipas ang ilang linggo, pumanaw rin si Vergel dahil sa atake sa puso. Sa pagkamatay rin ito, bumagsak ang negosyo dahil sa gasto sa pagpapagamot sa kanya. Ngunit hindi na inisip yun ni Luciano at Helena dahil sanay naman na sila sa kung ano lang ang meron. Nang iburol na si Vergel, sakalang bumalik itong si Manuela. Subalit hindi para makiramay, kundi para itanong kung ano ang iniwan ng tatay niya sa kanya. Nalaman din kasi niyang bumagsak ang kabuhayan nito, kaya't hindi na siya nakialam. Dahil wala rin naman siyang alam sa pagpapatakbo nun. Ganyan na ba katigas ang puso mo, Manuela?
Nakaburol na nga ang tatay mo pero wala ka pa rin ibang iniisip kundi ang kung ano mapapakinabangan mo sa kanya. Anong klaseng anak ka? Luciano, kumalma ka, baka ikaw naman ang mapano. Tiyo, ano bang gusto nyo? Ang maglupasay ako dahil patay na ang tatay ko? Hindi ko nga naranasan na maging magulang siya sa akin dahil puro siya trabaho. Sinanay niya ako na makontento sa kung anong naibibigay niya. Kaya heto ako ngayon. Iha, magkaroon ka naman sana ng konsiderasyon kahit ngayon lang. Wala po kayong aasahan sa akin. Huwag niyo pong patagalin ang lamay niyan dito sa bahay. At ayoko nang naiistorbo ko ng tulog. At ayoko na maraming tao na hindi ko kilala ang pumupunta rito sa bahay. Napailing na lang sina Luciano at Helena, gayon din ang mga nakarinig na bisita. 3 araw lang binurol nila Luciano ang kapatid at pagkatapos ay inilibing na nila ito. Hindi pa rin sumama si Manuela. Umalis ito kasama ng mga kaibigan niya sa halip na unahin ang libing ng kanyang ama. Inakala ni na Helena at Luciano na hindi na babalik si Manuela matapos nitong makuha ang perang iniwan ng ama niya. Ngunit 1 linggo pa lang ang lumipas, bumalik na ito dahil ubos na ang pera at may kasama pa itong lalaki at ang sabi kasintahan niya. Kahit na binigay na sa mag-asawa ang bahay, hindi naman magawang itaboy ng 2 matanda ang dalagang pamangkin sa pag-asa na darating din ang araw na magbabago ito at makikita ang pagkakamali niya. Manuela, hanggang kailan ka na naman dito? Kayo ng nobyo mo. Hindi na ako aalis dito. Dito na kami titira ni Andres. Dahil wala na akong pera at wala na ring trabaho to si Andres. Gusto kong ibigay niyo sa akin ang kikitain ng koprahan at ng bigasan mula ngayon. Anong pinagsasasabi mo? Alam mo bang bumagsak yung koprahan at bigasan na magkasakit ang tatay mo? Sariling ipon namin ang ginamit namin para bumalik lang yan sa dati. At itong bahay, nakasangla pa to at kami na nagbabayad mula nang ibigay ito sa amin ng kuya. Tapos ngayon kukunin mo na lang basta? Oh, kayo na mismo nagsabi na binigay. Ibig sabihin, hindi talaga sa inyo. Ang kakapal niyo naman mang-angkin ng hindi sa inyo. Kung tutuusin, mas higit na may karapatan ako kasi ako ang anak at mga sampid lang kayong mga matanda kayo. Abay talagang napakawalang modo mong bata ka! Huwag, Luciano. Baka ikaw naman ang mapano. Manuela, hindi pwede ang sinasabi mo dahil halos hindi pa kami nakakabawi ng tiyo mo sa pagsalba sa koprahan at bigasan. Bibigyan na lang namin kayo ng panggastos nyo at kung minsan, patulungin mo na lang din si Andres sa koprahan at ikaw naman sa bigasan. Yun naman pala eh. Tapos ang dami niya pang sinasabi. Helena, ano ba pinagsasasabi mo? Paano matututo ang batang yan kung kukonsintihin mo? Tiya, nagugutom kami. Pwede bang dala mo kami ng pagkain ni Andres sa kwarto ni tatay? Saka yung ibang gamit ni tatay ibebenta na namin. At yung iba kunin nyo, ipamigay o itapon. Ayoko ng mga basura sa kwarto namin. Hindi na malaman ni Luciano kung paano pagpapasensyahan ang pamangkin. Ngunit nandyan naman si Helena na nagpapakalma sa kanya. Para wala ring gulo, pinagbibigyan na lang nila. Basta ang mahalaga, may makain sila, may maipasahod sa mga trabahador at mabayaran lahat ng utang. Sa malaking bahay kung saan na nga nakatira silang 4, halos ginagawa ng katulong at utusan ni na Manuela at ng kinakasama nitong si Andres si Helena. Bagay na tinitiis lang din ng ginang. Isang araw, habang galing sa bukid, narinig ni Luciano ang boses ng asawa na tila nakikiusap. Naririnig din niyang sumisigaw sa galit ang kinakasama ng pamangkin nila na si Andres, kaya't dali-daling umakyat ng hagdan si Luciano para tignan kung ano ang nangyayari. Naabutan niyang sinisigawan ni Andres si Helena na noon ay nakatayo at nakayuko lamang habang humihingi ng dispensa. Agad na sinugod ito ni Luciano at tinulak si Andres. Sino ka para sigawan ng asawa ko? Akala mo kung sino ka? Napakabastos mo. Wala kang galang sa nakatatanda sa'yo. Paano ang hina kasi umintindi? Pinakasimpleng utos hindi pa magawa? Ano pang silbi niya rito sa bahay? At ikaw, anong silbi mo rito? Bukod sa wala ka nang ambag at trabaho, dagdag palamunin ka pa namin dito.
Baka nakakalimutan mo nakikitira ka lang dito at ako ang nagpapalamon sa'yo. Sa susunod na bastusin mo pa ulit ang asawa ko, may paglalagyan ka na. At isa pa, hindi utusan ang asawa ko rito. May-ari siya ng bahay kaya matuto kang lumugar. Luciano, hayaan mo na. Nagkamali din naman talaga ako. Hindi, Helena. Masyado ng bastos ng tao na to pati na ang pamangkin natin. Wala namang magagawa yung mga yan kapag tayo nagmatigas. Kaya sila ang matutong makibagay. May araw din kayong dalawa sa akin. Sa halip na umayo ng lahat, mas lalo pang gumulo dahil sa nangyari. Nalaman ni Manuela ang nangyari at mga sinabi ni Luciano kay Andres. Dahil sa galit, sinabihan ni Manuela si Andres na bigyan ng leksyon ng tiyo Luciano niya. Kung kailangang saktan ng bahagya ay gawin mapaalis lang sila sa malaking bahay. Isang gabi, habang mahimbing na ang tulog ng dalawang matanda, bigla na lang pumasok itong si Manuela at Andres sa kwarto ng mag-asawa. Nakaramdam si Helena na may pumasok sa kwarto nila, kaya't napasigaw ito nang makita sina Manuela at Andres at ang dalang patalim ng lalaki. Nagising na rin si Luciano. Pinagalitan nito ang dalawa at pinaalis. Ngunit hindi na nakinig ang mga ito. Kung ako sa inyo, umalis na kayo rito sa bahay. Inaangkin nyo na lahat ng iniwan ni tatay. Inaangkin? Wala kami inaangkin. Bagsak ang bigasan at kuprahan nang mawala ang tatay mo. Pati ang bahay na to nakasangla dahil sa pagpapagamot niya. Nasaan ka nung nag-aagaw buhay siya? Wala ka rito. Bumalik ka lang para sa pera o kung ano mapapakinabangan mo. Kami nang tiyahin mo ang sumalo ng lahat dahil ayaw ng tatay mong sayo mapunta lahat dahil alam niyang pababayaan mo lang. Dati yun, tanda. Pero ngayon, tiyak nakakayanin na naming asikasuhin ang lahat. Isa pa, matatanda na kayo eh. Mahihina na. Ibig sabihin, wala na rin kayong silbi pagdating ng araw. At wala kami balak na alagaan kayo. Kaya umalis na kayo rito. Manuela, iha, baka naman pwede nating pag-usapan to. Makikipagtalo pa sana si Luciano, ngunit dahil nakita ni Helena na may hawak na patalim ang kinakasama ni Manuela na si Andres, pinakalma niya na lang ang asawa at sinabihan sina Manuela na aalis na lang sila kinabukasan. Pumayag naman ang mga ito. Mainit na ang ulo ni Luciano kaya't pinilit ni Helena na maging kalmado. Dahil alam niyang wala ring maitutulong kapag siya ay ganun din, at alam din niyang hindi nadadaan sa ganung usapan ng pamangkin nila. Dismayado man, subalit tahimik na bumalik ang mag-asawa sa barong-barong nila. Naiiyak naman sa galit si Luciano nang makarating sa kanila, dahil ang laki ng hirap nila sa pagbangon ng naiwan ng kapatid niya, ngunit dahil gahama ng anak nito, mauuwi lang sa wala ang paghihirap nila. Alam niyang sa kanila na nakapangalan ng mga ito, ngunit alam din niyang hindi siya lulubayan ng pamangkin niya kapag pinilit pa nila ang karapatan na meron sila. Dahil hindi nila alam kung paano magsisimula at nagtiyaga munang maglako ng mga gawang kakanin ni Helena, at si Luciano naman sa pangunguhan ng tubasan nyugan ng kakilala niya, unti-unti nilang pinilit makabangon. Sanay naman sila sa hirap na mag-asawa, kaya't sapat na sa kanila na kahit papano'y makakain ng 3 beses sa isang araw. Ngunit akala nila'y patatahimikin na sila ni Manuela pagkatapos nilang umalis sa malaking bahay at hayaan na sa kanyang pamamalakad ng kuprahan at bigasan. Subalit hindi pala, dahil maging ang lupang kinatitirikan ng bahay nila ay gusto rin itong makuha. Manuela naman, wala na kaming ibang mapupuntahan ng tiyo mo. Binigay na nga namin sa iyo ang kuprahan, gayon din ang bigasan at ang bahay. Huwag naman pati itong barong-barong namin pagdidiskitahan mo pa. Wala naman ako interes sa bahay niyo, Tiang eh. Ang lupang kinatatayuan nito mismo. Gusto kasi namin ni Andres na gawa ng mga kulungan ng baboy rito. At malayo kasi ito sa mga kapitbahay. Sa kami malapit na ilog, kaya hindi kami mahihirapan kapag ginawang baboyan to rito. Oo nga, tsaka marumi at mabaho naman dito sa inyo eh. Kaya mas maigi mga baboy na lang ilagay rito, kesa kayong matatandang wala ng silbi. Napakabastos mo talagang tao ka. Napakawalang modo mo.
Hindi kami aalis dito. Dadaan muna kayo sa akin bago nyo makuha tong tinitira namin. At sa tingin mo talagang natatakot kami sa inyo? Hindi nga ako natakot sa tatay ko eh. Sa inyo pa kaya? Dahil uminit na ang ulo ni Luciano, sa galit niya'y inundayan na niya ng itak ang mga ito. Nasangga naman at naagaw ni Andres ang itak na matanda, kaya't itinapon ito at pinagsusuntok hanggang sa humandusay sa lupa si Luciano. Napasigaw na lamang sa nerbyo si Helena para awatin ang kinakasama ni Manuela na si Andres. Hindi na halos gumagalaw si Luciano dahil sa ginagawa ni Andres sa kanya. Kaya't sa labis na pag-aalala, kumuha na ng matigas na kahoy si Helena at pinagahampas ito kay Andres. Inawat na ni Manuela si Andres at sinabihan na umalis na sila. Hindi halos matigil ang pag-iyak ni Helena sa sinapit ng asawa. Duguan ang mukha ng matanda na noon ay wala na ring malay. Humingi ng tulong si Helena para madala ang asawa sa pagamutan. Bumagsak naman ang balikat niya nang malamang nagka-mild stroke ang asawa dahil sa ginawa sa kanya. Hindi na sinumbong ni Helena sa mga pulis ang nangyari sa asawa niya dahil para sa kanya may mas tamang parusa para kay Manuela at sa kinakasama nito. Malungkot na inuwi ni Helena ang asawa sa bahay nila. Hindi na ito nakakalakad at hirap na rin sa pagsasalita. Nang sumapit ang gabi kung saan tahimik at payapa ang paligid, sinimula ni Helena ang bagay na matagal niya nang tinalikuran. Ang panggagaway. Patawarin mo ako, Panginoon, sa gagawin ko. Pero ito lang ang alam kong paraan para makaganti kami ng asawa ko at para turuan din ang leksyon ng anak ni Kuya Vergel. Nilabas ni Manuela ang mga gamit na kailangan niya. Nagsindi siya ng itim na kandila at sinimulang gawin ang itim na orasyon. Dito niya na binigyan ng sumpa sina Manuela at Andres. Walang lunas na sakit para kay Manuela at buong buhay na kamalasan para kay Andres. Galing sa angkan ng mga manggagaway si Helena, subalit di gaya ng mga angkan at ninuno niya, hindi niya basta kinukulam o binibigyan ng sumpa ang isang tao kung sa tingin niya ay hindi ito karapat-dapat. Batid din niyang masama ito, kaya't piling tao lang din ang ginagawan niya ng ganito. Matapos niyang gawin ang ritual at maipalipad hangin na ang sumpa kina Manuel at Andres, pumasok na siya sa kwarto nilang mag-asawa. Umiiyak siyang niyakap at hinalikan ang asawa sa noo. Pinalipas muna ni Helena ang 3 araw kung saan alam niyang tatalab na ang sumpang ginawa niya. At nang dumating na nga ang 4 araw, sinadyang dumaan ni Helena sa bigasan dala ang mga paninda niyang kakanin. Nakita niyang nagtatalo sina Andres at Manuela. Napapansin na rin niyang nananamlay ang mukha ni Manuela at may mga pantal na ito sa braso at mukha. Palihim na napangiti si Helena dahil alam niyang tumatalab na ang sumpang ginawa niya. Kada dadaan siya sa malaking bahay at sa bigasan, pasimple siyang nagpapalipad ng orasyon para pabilisin ang epekto at mas palalain ang kalagayan ni Manuela. Lumipas nga ang ilang buwan, nabalitaan na lang ni Helena na nagkasakit ang kanilang pamangkin na si Manuela ng malala. At nakarating na rin ito sa kaalaman ni Luciano. Helena, dumaan kanina yung trabahador ni Kuya. Ang sabi niya nalulugi na raw ang kuprahan at ang bigasan dahil nauubos na sa pagpapagamot ni Manuela. May malalang sakit daw at may kung anong tumutubo sa katawan. Kung saan-saan na raw doktor nagpunta, hindi pa rin daw gumagaling. Baka kagaya lang din ang sa tatay niya yan. Huwag mo nang isipin at kasama naman niya si Andres. Aalagaan naman siguro siya noon. Lagi nga raw nagtatalo dahil wala nang maibigay na pera yang si Manuela. Palagi kasing nagsusugal yung loko-loko. Talo naman palagi. Karma na nila yan, lalo na ni Manuela. Hayaan mo na sila, Luciano. Ang isipin mo ay ang sarili mo. Ikaw na nga ang nagsabi, lahat ng ginagawa natin ay babalik din sa atin.
Maigi na yung maranasan din ni Manuel ang pinaranas niya sa ama niya. Dumating na nga sa punto na nagsara na ang koprahan at bigasan. Iniwan na rin ni Andres si Manuela at ang tanging naiwan na lang nakasama ni Manuela ay ang personal na tagapag-alaga niya na si Miranda, na sumuko na rin dahil sa masamang ugali ni Manuela. Wala na rin itong maipasahod sa kanya kaya nagpasya na siyang umalis na sa malaking bahay. Ngunit dahil naaawa pa rin siya rito, naghanap siya ng malapit na kamag-anak nito at natuntun nga niya sina Luciano at Helena sa maliit na barong-barong na mga ito. Tao po! Tao po! Helena, may tao yata sa labas. Oo, naririnig ko. Eto at lalabas na. Dito po ba ang bahay ni Mang Luciano at Aling Helena? Oo, kami nga. Anong kailangan nila? Magandang araw po. Ako po yung personal nurse ni Ma'am Manuela. Kaso umalis na po ako. Hindi ko na po siya kayang alagaan eh. Iniwan na rin siya ni Sir Andres. Wala na rin po siyang pansahod sa akin kaya umalis na po ako doon. Mag-isa na lang po siya sa malaking bahay. Kaawa-awa po ang kalagayan niya. Halos butot balat na po at puro sugat ang katawan. Sige po, yun lang po ang sadya ko rito. Gusto ko lang ipaalam sa inyo bago ako umalis. Nagpaalam si Helena sa asawa na pupuntahan niya si Manuela. Ayaw pa nga sana ni Luciano, ngunit kalaunay nakumbinsi rin ito ni Helena. Nang hapong din yun, pinuntahan ni Helena ang pamangkin. Nagdala ito ng mainit na sopas. Tahimik ang malaking bahay nang makarating siya. Ang ilan sa mamahaling bagay na naroon ay wala na. Duda niya ay binenta na. Nang umakyat na siya sa kwarto at buksan ang pinto, napakadilim nun. Naulinigan naman ni Manuela na may ibang tao kaya tinanong nito kung sino ang naroon. Ako lang to, Manuela. Tia, ano pong ginagawa niyo rito? Nagpunta ang nurse mo sa bahay. Aalis na raw siya. Iniwan ka na rin daw ni Andres kaya mag-isa ka rito at may sakit pa. Teka, bubuksan ko muna ang ilaw at ang dilim. Hindi, wag. Nagpunta lang ba kayo rito para makita kung paano na ako naghihirap? Heto na oh, kinarma na ako sa mga nagawa ko sa inyo ni Tio at kay Tatay. Masaya na ba kayo? Ayaw ng Tio Luciano mo na pumunta ako rito. Pero nagpumilit ako kasi nag-aalala ako sa kalagayan mo. Umaasa ako na merong pagbabago sa iyo pero kahit yata anong gawin naming mabuti, pati na ng Diyos sa iyo, wala pa ring magbabago. Heto, may pagkain akong dinala. Iiwan ko na lang dito. Paalis na sana si Helena nang tawagin siya ni Manuela. Umiiyak ito at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng nagawa niya, pati na ang pagkukulang at mga kasalanang nagawa niya sa kanyang ama at ang mga pagkukulang niya rito. Nakiusap siya sa tiyahin niya na kung maaaring bumalik sila sa malaking bahay ngunit mas pinili na ni Helena na doon na lang sila sa kanila dahil hindi niya nakakayanin na alagaan pa ang bahay na yon dahil matanda na sila at sobrang laki ng bahay nila Manuela. Akala ni Manuela ay mag-iisa ulit siya sa bahay ng ama. Ngunit sinabihan siya ni Helena na isasama na siya nito sa kanila. Ilang araw din na hindi kinausap ni Luciano ang pamangkin at nainis din ito sa asawa kung bakit pa niya kinupkop si Manuela gayong napakalaki ng kasalanan nito sa kanila at sa ama niyang si Vergel. Alam ko pong malaki ang kasalanan ko sa inyo. At malaki rin ang galit niyo sa akin dahil sa ginawa namin sa inyo ni Andres at sa ginawa ko kay Tatay. Pero sana po, mapatawad niyo ako bago ako mawala. Kasi hindi ko na po alam kung hanggang kailan na lang ang buhay ko. Tio, tanggap ko na po ang kapalaran ko. Kapatawaran na lang po ang hinihingi ko sa inyo. Nasaktan ako sa mga ginawa mo sa amin, lalo na ang tatay mo. Dahil mahal na mahal ka ng kuya. Pero sinayang mo lahat ng pinundar niya para sa iyo. At sinayang mo ang pagmamahal na binigay niya. Pero bilang tiyuhin mo rin,
Parang anak na rin ang turing ko sa'yo, Iha. Pinapatawad na kita. Gusto ko rin na maging payapa pareho ang puso natin bago man lang tayo mawala sa mundo. Gumaan ang puso ni Manuela sa kanyang narinig dahil kahit paano alam niyang napatawad na rin siya ng kanyang tiyo at ng kanyang ama sa katauhan ng tiyuhin niyang si Luciano. Ilang linggo lang ang dumaan, nawala rin at binawian ng buhay si Manuela. Walang kahit na sino ang nakaalam sa ginawa ni Helena. Mali man ang ginawa niya, ngunit kapwa naging tama ito sa parehong pagkakataon dahil nakita ni Manuela ang pagkakamali niya at ang kahalagahan ng pamilya kahit huli na ang lahat. Bago siya nawala, nalaman niyang higit na mahalaga na pahalagahan lagi at unahin ang pamilya dahil higit kanino man, sila pa rin ang tatanggap at mag-aalaga sa'yo. Wakas!